Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa Indonesia, nadiskubre ang tinuturing ngayong oldest cave painting sa buong mundo. Gaano na kaya ito katanda at ano ang may kukwento nito sa ating kasaysayan? Ito ang cave painting na nadiskubre sa Leyang Karampuang Limestone Cave sa Sulawesi, Indonesia noong 2017. Imahe ng isang baboy damo na napapalibutan ng tila 3 katao. Simple sa unang paningin pero ayon sa isang pag-aaral na nilathala kamakailan sa scientific journal na Nature, ang naturang cave painting ang tinuturing na oldest artwork sa kasaysayan. Sa sinagawang research kasi, napag-alaman ng imahe hindi bababa sa 51,200 years ang tanda. Yung kanilang brain capacity masyadong malawak para makaintindi kung ano ang nangyayari sa kapaligiran nila. Dito sa Pilipinas, ano naman kaya ang pinakamatandang likhang sining? Kuya Kim, ano na? Ang oldest artwork sa Pilipinas matatagpuan sa probinsya ng Rizal, ang Angono Binangonan Petroglyphs. Petroglyph ang tawag sa sinaunang larawan na inukit sa bato. Ang naturang rock art sa border ng Angono at Binangonan na nadiskubre ng national artist na si Carlos Botong Francisco ay binubuo ng 179 carvings ng imahe ng tao at hayop at tinatayang inukit noon pang 3000 BC. Mayaman sa kultura ang ating mga ninuno. Malinaw, ang ating ninuno ay matatalino. May isa pang rock art sa bansa na napag-alamang libu-libong taon na rin ang tanda. Ano ito? Ang cave drawing na ito nakawangis ng isang tao na diskubre sa bayan ng Peñablanca sa Cagayan noong dekada 70. Matapos ang masusing pag-aaral, napag-alaman nitong 2021 na sa 3,500 years na pala ang tanda ng Cagayan Cave Art. Ang misteryo ngayon at kung sino o saang grupo nagmula ang gumuhit nito. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Nagpahayag ng suporta ang ilang ahensya ng gobyerno sa panukalang ipagbawal na sa bansa ang Pogo. Seryosong national concern na nga ang turing dyan ng National Security Council. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Para sa NSC, very serious national concern ang turing sa Pogo. We have seen the extent of criminal activities being conducted in some of the IGLs and Pogo facilities, particularly human trafficking, cyber fraud, prostitution, etc., which to us has become a very serious national concern. All the red flags are already there. Sa pagdinig ng Senate Committee on Ways and Means, nagpahayag ng suporta ang mga ahensya ng gobyerno sa panukala para sa pagban sa Pogo. Ayon sa Department of Finance, mahigit 180 billion pesos ang nawawala sa bansa sa isang taon dahil sa negatibong imahe ng mga Pogo. Mas malaki kaysa sa benepisyo nitong aabot lang sa halos 167 billion pesos. We have, for instance, yung foregone investment due to crime. We also have foregone revenues from tourism because basically because of that that negative negative picture of having Pogo activities in the Philippines may in fact affect the tourism industry. Sa isa namang open letter, nanawagan ng ilang grupo kay Pangulong Bongbong Marcos na utusan ng PAGCOR na kanselahin lahat ng lisensya ng mga Pogo na ang mga tumataya ay taga-China. Illegal daw kasi ang anumang uri ng sugal sa China. Labag daw ito sa regulations ng PAGCOR na nagbabawal na ma-access ang anumang gaming website sa Pilipinas sa bansang nagbabawal ng sugal. Somebody is making a lot of money. But we've got to stop it. Linuloko natin sarili natin. And if you are the president, this is the moment, this is the specific circumstance that the president should step in. Kasi yung mga tao sa baba, now PAGCOR is under the office of the president. He has to stop it. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Tinutukan at panalo sa ratings ang makapigil hiningang pagkamatay ng character na si Paco Palacios sa Widow's War. Ang gumaganap dyan na si Rafael Rosel, overwhelmed sa dami ng papuri at good feedback sa series. Makichika kay Aubrey Carampel.
Pagkatapos ng pinag-usapang death scene ng karakter ni Rafael Rosel as Paco Palacio sa kapuso murder mystery drama na Widow's War, simula na ng investigasyon kung sino ang kanyang killer. At this point, everybody is a suspect. Si Rafael naiyak daw sa tuwa nang mabasa ang comments tungkol sa kanyang pagganap at sa GMA Prime series. Sobrang overwhelmed lang talaga kaming lahat sa praise, sa puri, sa pagtanggap ng mga tao, and we're just motivated to do even better. Personally, sa mga reviews sa pagganap ko bilang Paco Palacios, I'm just more thankful and even more grateful than ever. Na-appreciate ng mga tao. Kanya-kanyang haka-haka at teorya na ang netizens ngayon kung sino ang killer. Nangunguna sa poll ng mga posibleng suspect si Galvan, na tiyuhin ni Paco played by Tonton Gutierrez. Isa rin sa mga pinaghihinalaan si Jeric Gonzalez na gumaganap as Francis na kapatid ni Sam played by Bea Alonzo. Nanggugulo siya dahil gusto niyang protektahan si Sam, yung ate niya, and yung family niya. So siya yung magtatanggol sa lahat ng mga aaway kay Sam and lahat ng threat. Kasi syempre maraming secrets, lalong-lalo na yung kay Doc Orly, yung sa tatay namin. Masaya raw si Jeric na muling nakatrabaho si Bea na una niyang nakasama sa Startup PH. Sobrang professional niya, sobrang galing niya, and personally ako, fanboy pa rin ako. At dahil busy si Jeric sa taping, bihira silang magkita ng girlfriend na si Rabia Mateo. Pero going strong daw ang kanilang relationship. Very understanding si Rabia, and happy siya sa nangyayari sa akin ngayon na kahit araw-araw ako nagta-taping, wala na akong time, ay naiintindihan niya. Wish daw niya na makapag-crossover din sa Widow's War ang karakter ni Rabia na si Tasha from Royal Blood dahil... Abangan nyo dahil meron na magka-crossover na last taping namin, may nakasama na kami na artist from Royal Blood. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Tinuldukan na ni Kylie Padilla ang usapin tungkol sa real status ng kanyang love life sa Fast Talk with Boy Abunda. Yeah, single or ready to mingle? Taken? Non-showbiz daw ang partner ni Kylie. Happy daw siya dahil naipapakita niya ang kanyang authentic self at mas nababalanse na rin ang kanyang showbiz at non-showbiz life. Pag-amin pa ni Kylie ang partner niya ngayon, ang kasama niya sa Japan trip noong April. Ang kanya raw natutunan sa kanilang relationship. And it taught me to just trust myself more, talaga, and not be too scared to be myself. Iaakyat sa Court of Appeals ng kampo ni na Representative Franz Castro at Satur Ocampo ang hatol na guilty sa kanila ng Tagum RTC. Kaugnayan ng paglalagay umano sa panganib sa ilang kabataan na isinama sa isang solidarity mission para sa mga lumad. Nakatutok si June Veneracion. Hindi ako nakahandang makulong, no, dahil alam ko na nasa tamang nasa tamang direksyon. Tugon niya ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa hatol na guilty ng Tagum Regional Trial Court laban sa kanya, kay Satur Ocampo at 11 pa. Para yan sa kasong paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Matapos umanong ilagay sa panganib ang ilang minor de edad sa isang solidarity mission para sa mga lumad sa Davao del Norte noong 2018. Balak nilang iakyat sa Court of Appeals ang desisyon, kabilang ang sentensyang 4 hanggang 6 na taon na kulong at bayad na 10,000 pisong civil indemnity at 10,000 pisong moral damages sa bawat isa sa 14 na minor de edad. Ang ating panawagan sana sa ating korte, no, na mabaliktad itong sitwasyon na ito. Nagugat ang kaso sa mga naganap patapos ipasara ang mga eskwelahan ng mga lumad sa Talaingod, Davao del Norte sa paniwalang breeding ground ito ng mga rebelde. Nagkasalaman ng solidarity mission ng grupo ni na Castro at Ocampo para umano tulungan ang mga paaralan at guro ng mga lumad. Ayon sa korte, may record na dinala ang mga bata ng kanilang guro sa dilim sa isang diligtas na daan at pinaglakad sila ng 3 oras para sa nasabing misyon. Sabi ng korte, maaaring nabaril sila ng militar o rebelde roon. Maaari rin daw na inatake sila ng mga hayop doon o nahulog sa bangin o nadulas sa madulas na daanan. Maulan din daw noon,
Kaya basa, giniginaw at gutom na ang mga bata. Kaya nalagay sa panganib ang mga minor de edad. Pagkatapos ay sinundo ang mga bata ng grupo ni Ocampo at Castro na sakay ng isang van bilang bahagi ng Solidarity Mission. Ayon kay Ocampo, sinabihan sila ng korte na may bisa pa ang 80,000 piso nilang piyansa hanggang hindi na re-resolba ang apilan nila sa kaso. Nung may mag-attempt na arrestuin kami, wala silang basis. So malaya kami. At ang kalayaan yun na gagamitin namin sa paglaban hindi lamang sa kaso na ito, sa paglaban para sa kapakanan ng ating mga katutubo at ibang mahirap na mamamayan. Ilang lumad na kasama ni Castro at Ocampo ang humarap sa media. Galit na galit kami kasi hindi naman sina Senator Ocampo ang nag-bomb threat sa mga komunidad namin. Hindi sina Franz Castro ang nangaharas sa amin. Sila mismo ang tumutulong sa amin. Pero sabi ng militar, daan-daang ibang katutubo naman ang nagbunyi para sa hatol ng korte sa Tagum City, Davao del Norte. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 oras. Ipinasasauli ng Finance Department sa Bureau of Treasury ang halos 70 bilyong pisong pondong hindi nagamit ng PhilHealth para magamit sa unprogrammed appropriations. Ang tanong ng ilang grupo, bakit di ibaba ang singil ng PhilHealth o dagdagan ang benepisyo? Nakatutok si Mariz Umali. Sa dami ng mga pasyenteng umaasa sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth para sa kanilang pagpapagamot, lumabas na may sobrang pondo umano ang ahensya na aabot sa 89.9 billion pesos, perang hindi nagamit mula sa subsidy ng gobyerno. Ang pondong ito pinasasauli ng Department of Finance sa Bureau of Treasury sa bisa ng inilabas nilang Department Circular 003-2024. Alinsunod daw ito sa General Appropriations Act for 2024 para mapondohan ang mga unprogrammed appropriations o yung proyektong aprobado na pero hindi pa tukoy kung saan kukunin ang pera para sa mga ito. Inalmahan ito ng ilang health reform at anti-corruption advocate at budget analyst. Binilate ang Universal Healthcare Act na pag may sobra daw po ay dapat po pababain ng premium and expand ng benefits. Hindi nyo pwede siyang ilagay kahit saan. Maling-mali yung ginagawa nila ngayon. Very disappointing nga kasi yung kukuhanin pa nilang pondo is the subsidy, which is supposed to cover the premium of yung mga kababayan nating mahihirap. Noong Mayo, niremit ng PhilHealth ang unang tranche na 20 billion pesos at nakatakdang isauli ang natitirang halaga hanggang sa May 2025. Nakakaiyak kong isipin, ang dami hong mga mahihirap na Pilipino ang nag-iipon para makabayad ng kanilang premium. Tapos malalaman mo may excess funds pala ng PhilHealth na 90 billion. Tapos ilalagay lang doon sa unprogrammed funds or appropriation ng ating mga legislators. Nasa naman ho ang puso ninyo? Nakatakdang mag-file ng kaso sa Korte Suprema ang grupo ni na Dr. Liachon at Professor Magno ngayong linggo para questionin ang constitutionality ng hakbang na ito ng Department of Finance. Tugon ng PhilHealth, sumusunod lang daw sila sa batas. Hindi rin daw sila nagkukulang sa serbisyo sa lahat ng mga miyembro nito. Ito'y pagsunod sa General Appropriations Act of 2024. Hindi kailanman maaapektuhan ng nasabi pong transfer. No? Ito pong ating operations, hindi po maaapektuhan yung pagbabayad natin ng claims, hindi po maaapektuhan yung mga benepisyo na ia-avail ng mga miyembro. Hindi rin daw galing sa kontribusyon ng mga miyembro ang sumobrang pondo kundi sa subsidy ng gobyerno. Sa isang pahayag, sinabi ng Finance Department na ang paggamit sa natutulog na pondo ay mas praktikal kaysa sa pangungutang o pagdaragdag ng buwis. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, Nakatutok, 24 oras. Kulang 2 linggo na lang bago ang pasukan, kaya marami na naghahabol sa pamimili ng gamit at murang uniforme. Bukod sa Divisoria, puntahan din ng mga namimili ang Market Road sa Taytay sa Rizal. May mga dumayo pa para makabili ng uniformeng nasa 150 hanggang 300 pesos. Hindi rin gumalaw ang presyo ng ilang school supplies. Inaasahang magagamit na ang Maharlika Investment Fund bago matapos ang taon, ayon kay Maharlika Investment Corporation CEO Rafael Consing Jr. Tututukan daw ng Maharlika Investment Fund ang infrastruktura para sa enerhiya, partikular na ang mga maliliit na power utility group at mga power co-op na hindi nakakabit sa grid.
Yan ay para mapababa ang sigil na kuryente lalo sa malalayong lugar at magkaroon ng rural development. Mag-i-invest din sa digital infrastructure ang MIF, lalo na po sa mga malalayo at mahihirap na lugar. Pati sa healthcare sa pamamagitan ng pagbibigay ng pondo sa mga ospital at clinic sa mga LGU. 5 sa 9 na board members ng Maharlika Investment Corporation ang manggagaling sa pribadong sektor. Sasailalim ito sa audit ng COA at ng external auditor. At mag-uulat din sa Kongreso kada 6 na buwan. Sa nalalapit na pasukan, asahan na namang may embudo o may ipon ang daloy ng trapiko sa mga lugar malapit sa mga paaralan. Kaya pinaigting pa ang mga operasyon ng MMDA laban sa mga sagabal sa kalsada. Nakatutok si Rafi Tima. Ilang linggo bago ang pasukan, tuloy ang operasyon ng MMDA para mapaluwag ang mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Sa buong araw na operasyon ng MMDA Special Operations Group sa iba't ibang lugar sa Maynila at Quezon City, may napansin daw ang MMDA. Kung dati nag-ooperate tayo, halos hindi tayo maganda uga-uga, especially dyan sa Kapulong. Kaninang umaga, in fairness to it, maluwag. Although, meron pa ilan-ilan. May isang truck na nakahambalang sa bangketa, merong ilang mga motor. But aside from that, in fairness to the improvement, magandang improvement. Sunod naman daw gagawin ng MMDA ang pakikipag-ugnayan sa mga eskwelahan na karaniwang nagiging dahilan sa pagsisikip ng trapiko. Definitely we'll be working it out. We'll be coming up with for sure we will have a dialogue lalo na sa mga colleges na malalaki. Kabilang din daw sa bibigyan pansin ng mga hindi pa natatapos na road construction projects. Sa Chino Roses Avenue Extension na dumadaan sa pagitan ng Taguig at Makati, kapansin-pansin ng maluwag na daloy ng mga sasakyan, di tulad ng pagsisikip sa trapiko nitong nakaraang mga araw. Ang isa sa mga nagpapatraffic sa lugar, ang road widening project ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA. Ang mga pedestrian tuloy, hindi magamit ang bangketa at kailangang tumawid sa kabilang bahagi ng kalsada. Sa isang pahayag, nangako ang BCDA na matatapos ang kanilang road widening at sidewalk improvement project sa second quarter ng 2025. Sa ngayon, maayos naman ang nadadaanan ng sidewalk sa kanang bahagi ng kalsada patungong Taguig. May mga nakapaskil na ring signages para sa mga pedestrian habang inaayos pa ang kaliwang sidewalk sa bahagi ng bagong Senate Building. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Ipinakilala na ang unang 5 pelikulang pasok sa 2024 Metro Manila Film Festival, kasabang GMA Pictures entry na Green Bones. Pagbibidahan niya ni Dennis Trillo, Sofia Pablo at isang pang surpresang big star. Makichika kay Lars Santiago. Bata ko, buhay. Kasunod ng tagumpay ng pelikulang Firefly na itinanghal na Best Picture sa 2023 Metro Manila Film Festival at Manila International Film Festival 2024, may bagong pelikulang handog ang GMA Pictures sa darating na Kapaskuhan. Yan ang pelikulang Green Bones na isa sa unang 5 official entries sa 2024 MMFF. Sa paglulunsad ng 50th year ng taunang film festival, tinanggap ni na GMA Pictures President and GMA Network Senior Vice President, Attorney Annette Gozon Valdez, at GMA Pictures Executive Vice President at GMA Public Affairs First Vice President, Nessa Valdelion, ang plaque of recognition para sa pelikula. It's from the same makers of Firefly. Same creative team. Pero of course, ito naman ay minentor ito ni Sir Ricky Lee. Kaya may pagka malalim talaga itong pelikulang ito. Feel good. Talagang we want to give another very, very good quality film for this year's Metro Manila Film Festival. Bibida sa Green Bones si Nakapuso Drama King Dennis Trillo, Sofia Pablo at isa pang big star. Yes, surprise kung sino yung isa. We will announce it soon. May katandem dyan si Dennis Trillo. One of our big stars. Yes. I-announce natin yan soon. Bukod sa Green Bones, pasok din as official entries ang And the Breadwinner Is na pangungunahan ni na Vice Ganda at Eugene Domingo. Himala, isang musikal kung saan bida sina Aisel Santos at Between Escalante.
The Kingdom nina Vic Soto at Piolo Pascual at ang Mixed Frequencies Haunted Hospital nina Enrique Hill, Jane De Leon at Rob Gomez. Dumalo rin si First Lady Liza Araneta Marcos bilang pagbibigay suporta sa local movie industry. Lor Santiago, updated sa showbiz happenings. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Pia, Emil. Salamat, Iya. Salamat, Iya. Yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.